parang siya talaga yung siya talaga yung critical. Closer. He's the closest to the source. Noong nakuha namin yung may footage kami nakuha sa Manila Arena, sila ay involved talaga sa pagkawala ng ilang mga biktima. Meron nandaya sa sabong. Hanggang doon Kinugulpi talaga yan. Naalala ko yan. Na nag-evolve siya into a monster game. Kasi nagkaroon ng mga Lord of Money. May bagong update sa kaso ng mga nawawalang sabonghero. Lumabas ang mga pangalan ng ilang sangkot at may malinaw na paratang laban sa kanila. Isa sa mga nababanggit ay si Charlie Atong Ang. May mga hakbang na ring ginagawa para umusad ang investigasyon. Pero ang tanong, hanggang saan aabot ang investigasyon na ito? At kung mapatunayan ang mga paratang, sino-sino ang mananagot sa batas? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong 2021 hanggang 2022, maraming naiulat na pagkawala ng mga sabonghero sa iba't ibang lugar sa bansa. May ilan na huling nakita sa mga sabungan at may iba na nakunan sa CCTV na sa pilitang isinakay sa mga sasakyang walang plaka. Ayon sa opisyal na tala, 34 ang bilang ng mga nawawala. Sabi ng mga pamilya, mas marami pa ang hindi naisama sa tala. Matagal na walang malinaw na aksyon sa kaso hanggang sa lumabas ang isang testigo, si Julie Patidongan. Ayon sa kanya, nakita niya mismo ang pagpatay sa 10 tao mula Santa Cruz at Lipa. Ipinahayag din niya na may kasunduan ng ilang pulis, sabong operators at ilang opisyal para patahimikin ang mga taong maaaring makaapekto sa operasyon ng online sabong. Matapos lumabas ang kanyang salaysay, nagkaroon ng galaw ang National Police Commission. Noong Agosto 4, inanunsyo ang preventive suspension ng 12 pulis na iniimbestigahan. Pansamantala silang tinanggal sa tungkulin at hindi tatanggap ng sweldo habang dinidinig ang kaso. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan, hindi pa ito parusa. Layunin ng preventive suspension na matiyak na hindi maimpluwensyahan ang mga testigo at hindi maapektuhan ang ebidensya. Sinabi rin na mabigat ang kaso dahil may posibilidad na sangkot ang mga pulis sa pagdukot at pagkawala ng mga biktima. Kasama sa mga sinuspinde ay may mataas na ranggo tulad ng Lieutenant Colonel, Major at Master Sergeant. Sabi sa reklamo, sila mismo ang nanguna sa operasyon ng pagdukot. Planado raw ang lahat at may pondo at suporta mula sa ilang kilalang tao na may kinalaman sa ilegal na sabong. Nabanggit din ang pangalan ni Atong Ang na kilala sa industriya ng sabong. Itinatanggi niya ang mga paratang at sinabing handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. May mga ulat na itinago umano siya sa Cambodia gamit ang peking pasaporte, ngunit pinabulaanan ito ng kanyang panig. May ebidensya rin na nakuha mula sa isang lawa kung saan natagpuan ang maraming human remains. Ayon sa ilang investigador, nagpapalakas ito sa teorya na matagal nang pinatay ang ilan sa mga nawawalang sabonghero. Habang patuloy ang investigasyon, naka-restrictive custody sa Camp Crame ang mga nasuspinding pulis. Bantay sarado sila at may limitadong galaw. Hindi pa sila tuluyang tinatanggal sa serbisyo at naghihintay pa ng desisyon kung sila ay aabsweltuhin, masususpinde o tuluyang matatanggal sa tungkulin. Ngayon, mas malinaw na ang ilang bahagi ng kaso, ngunit marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Patuloy pa ring tinutukoy kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabonghero at kung paano maisusulong ang hustisya para sa mga biktima. Habang inaasahan ng publiko ang mabilis na resulta, malinaw ang hiling ng mga pamilya ng mga nawawala na hindi lang basta pahayag, kundi konkretong aksyon. Hindi sapat ang suspension, hindi sapat ang salita. Ang gusto nila ay malinaw na sagot kung nasaan na ang kanilang mahal sa buhay. Pero ngayong mas umiinit ang investigasyon, lumabas ang isang revelasyon na parang eksena lamang sa pelikula. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, itinago raw ni Charlie Atong Ang sa Cambodia si Elakim Patidongan, kapatid ng testigong si Julie Donon Patidongan, gamit ang peking pasaporte. Ang ibig sabihin nito, hindi lang basta pinatahimik ang mga testigo, literal silang inilayo sa bansa para hindi makapagsalita. Pero bakit ganoon na lang kabigat ang hakbang na ito? Dahil, ayon mismo kay Remulla, si Elakim ang may hawak sa pinakamahalagang bahagi ng kwento,
Siya raw ang nakakita sa aktwal na pagpatay sa 10 sabongero mula Santa Cruz at Lipa bago sila tuluyang nawala. Kung totoo ang sinabi ni Rimula, malinaw kung bakit tinago si Elakim. Mabigat ang testimonya niya at tugma ito sa teorya tungkol sa mga natagpuang human remains sa Taal Lake. Siya ang buhay na saksi na direktang makakaugnay sa mga pulis at sa malalaking pangalan sa likod ng mga pagdukot at pagpatay. Hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawala. Base sa investigasyon, planado at sistematiko ang operasyon. Target ang mga sabonghero na nagiging banta sa operasyon ng game fixing sa online sabong. Dukutin sila sa labas ng sabungan o sa mga kalsadang walang masyadong tao gamit ang mga sasakyang walang plaka. Pagkatapos, tuluyan silang patatahimikin at itago ang ebidensya. Ngayon, hawak na ng PNP sina Elakim at Jose Patidongan na tinuturing na missing link ng kaso. Ayon sa ulat, si Elakim mismo ay lumabas din sa CCTV habang nagwi-withdraw mula sa account ng isa sa mga nawawalang sabonghero, isang konkretong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa operasyon. Dagdag pa ni Rimula, may bagong ebidensya rin mula sa Taal Lake, mga human remains na nakasako na mas buo kaysa sa mga naunang nakita. Dahil dito, may pag-asa na makuha ang DNA match para matukoy kung sino-sino ang mga biktima. Sa kabilang banda, habang hawak ng autoridad ang mga pangunahing saksi, mas tumitindi ang pressure sa mga sangkot. Hindi na ito basta usapin ng suspension ng ilang pulis. Mas lumilinaw ang koneksyon mula sa mga tauhan sa baba hanggang sa matataas na pangalan sa industriya ng online sabong. Nitong Biyernes, kinumpirma ng opisyal na natanggap na ng mga respondent police ang utos mula sa summary hearing officer. May 7 araw silang ibinigay para magsumite ng kanilang sagot bago ang pre-hearing conference sa Agosto 14. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan, ang preventive suspension ay hindi parusa, kundi legal na paraan para matiyak na walang makikialam sa investigasyon. May malinaw na batayan ito, mabigat na kaso, may matibay na ebidensya at posibilidad ng panghaharang o pananakot sa mga testigo. Habang nagpapatuloy ang proseso, binibigyang pagkakataon pa rin ang mga respondent na ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero malinaw ang mensahe ng Napolcom na wala silang papanigan at ang layunin lamang nila ay makuha ang katotohanan. Sa pagtatapos ng press briefing, sinabi ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan na bibigyan nila ng patas na proseso ang lahat, mga inirereklamo, mga nagreklamo at higit sa lahat, ang taumbayan na naghihintay ng kasagutan. Very, very soon, sabi niya, darating ang malinaw na sagot. Pero bago pa man yun mangyari, unti-unti nang lumilitaw ang mas malinaw na larawan ng kaso. Hindi lang simpleng listahan ng mga pangalan, kundi malinaw na papel ng bawat isa. At sa pagkakataong ito, may mga personalidad na hindi inaasahan ng marami na madadamay. Habang nakasuspindi pa rin ang ilang pulis at tuloy ang investigasyon ng Napolcom, inaasahan ang pagbubukas ng panibagong yugto ng kaso. Ayon sa PNP, mismong mga kapatid ni Julie Patidongan, sina Elakim at Jose ay nakahanda ng magsalita. Hindi basta pahayag ang dala nila, kundi buong salaysay na may pangalan ng mga taong itinuturong nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Sabi pa ng mga investigador, ang mga kapatid ni Julie ay hindi basta saksi lang sapagkat meron silang direktang kaalaman sa operasyon. Ngunit sa halip na manatiling tahimik, pinili nilang makipagtulungan. Ayon sa ulat, babanggitin nila kung sino ang nag-utos sa kanila, sino ang mga kasabwat, at kung paano unti-unting nawala ang mahigit 30 tao mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Lahat ng biktima ay may koneksyon sa sabong at sa game fixing na sinasabing motibo ng krimen. Kapag naisampa na ang kanilang affidavit sa DOJ, tuluyan ng uusad ang formal na kasong kriminal laban sa mga pinangalanan sa salaysay. Samantala, may isa pang masakit na detalye na lumutang. Nitong nakaraang linggo, may panibagong human remains na nakuha sa Taal Lake. Ayon sa PNP, mas buo at mas marami ang nakuha ngayon kumpara sa nauna. May ilan na may buo pang istruktura ng ulo at nakapaloob sa selyadong mga sako. Sa pagkakataong ito, may pag-asa raw na makuha ang DNA match upang makilala kung kaninong mga bangkay ang natagpuan.
Kung mangyari iyon, mas lalo pang titibay ang koneksyon ng mga testigo at ng ebidensyang hawak ng mga investigador. Pero sa gitna ng serye ng revelasyon, may isa pang pangalan na pumukaw ng pansin, si dating DSWD Secretary at kasalukuyang Senador Erwin Tulfo. Lumabas ang kanyang pangalan matapos ang pahayag ni Dr. Toto Ador, isang legal analyst na nagpakita ng video footage kung saan makikitang tumatanggap si Tulfo ng donasyon mula sa Pitmaster Foundation. Ayon kay Dr. Ador, ang pondong ginamit para sa donasyon ay mula umano sa kita ng online sabong, ang parehong industriya na inuugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Sa footage kasama ni Tulfo sa entablado si Attorney Caroline Cruz, legal counsel ng Pitmaster, na kabilang umano sa mga kinasuhan bilang bahagi ng tinatawag na Alpha Group. Sa panig ni Tulfo, nananatiling tahimik ang kanyang kampo. Wala pang detalyadong sagot sa mga akusasyong ipinupukol laban sa kanya. Sa social media naman, patuloy na umiikot ang mga larawan, video at testimonya na nag-uugnay sa kanya sa mga taong sangkot sa kaso. Kung tunay nga na walang kinalaman si Tulfo, bakit nananatili siyang tahimik? At kung totoo ang mga paratang, handa ba ang sistema ng hustisya na papanagutin kahit ang mga makapangyarihan? Sa dami ng lumalabas na pangalan at ebidensya, malinaw na hindi simpleng kaso lang ang pagkawala ng mga sabonghero. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na mayroong koneksyon mula sa maliliit na tauhan hanggang sa mga malalaking personalidad. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tanong pa rin kung makakamit ba talaga ang hustisya at kung walang matatakasan sa batas. Kung sa tingin mo ay kaya mong baguhin ang takbo ng kaso, anong hakbang ang unang gagawin mo? I-share mo naman ang sagot mo sa comment section below at babasahin namin yan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.